Yo, Soy! At sa mga Soy Army ko dyan, mainit na balita sa Pilipinas. Maraming mga matataba o mga baboy o mga nagsisilakiang balyena ang umaangal at nagre-reklamo dahil sinisingil daw sila ng doble pasahe ng mga konduktor at jeepney driver. Sabay-sabay natin panoorin ang balitang ito. Dumarami ang nagrereklamo sa LTFRB kaugnay sa paniningil ng dobleng pamasahe dahil lang mataba ang pasahero. Babala po, bawal yan at may katumbas na multa. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Porket mataba, doble ba dapat ang singil sa pamasahe? Ang ilang pasaherong nakaranas niyan, aminadong plus size sila. Pero masakit daw na ipamukha pa yan sa pampublikong transportasyon. Hindi ko naman nga po talaga sinasadya na parang ma-occupy talaga yung seat. I think itong si ate hindi naman siya sobrang extra large, no? Saktong chubby lang naman siya, nakikita ko. May leg pa siya Hindi pa siya yung totaling kailangan mo singilin ng dalawang tao. Okay, chubby lang si ate, hindi siya talagang balyena. I think itong usapin na to, nagtatalo lang to sa feelings Mas pinoprotektahan lang ng law yung feelings ng mga tao. Kasi, ang comparison ko dyan, yung gamit nga for example, yung ref. Pag yan pinadeliver mo, mas mahal yan compare sa nagpa-deliver ka lang ng maliliit lang, ng mga ganitong klaseng bagay lang, di ba? Mas mura siya, di ba? Nakadepende rin talaga sa sasakupin niyang lawak at sa bigat na dadalin nung ipapadeliver mo. Parang ganoon lang din naman ang jeep. Pinagkaiba lang kasi tao ang dinideliver nila at may feelings. 'Di ba? Ngayon, ang problema dito madalas, mas inuuna nilang ma-offend kaysa baguhin ng mga Pilipino yung mga sarili nila. Okay, disclaimer, let's put aside muna yung mga may medical condition na matataba. Yung mga talagang hindi magagawan ng paraan kasi nga may medical condition. Hindi yun kasali sa mga binabanggit ko. Ang mga binabanggit ko dito is yung wala namang medical condition, tamad lang talaga mag-exercise at magpagutom, napakahilig lumamon ng lumamon, no? Ito gluttony kasama na nga to sa pinagbabawal sa di ba? Sa libro, di ba? Sa Bible, di ba? Gluttony, pagiging matakaw, huwag kang masiba. Kasi ang pagiging mataba mo, yung tipong 3 tao ka na, 2 tao ka na, sagabal ka sa jeepney driver. Hacker ya jama'a! Law antabatu al-harakatu! Maaaring hindi ako kakampihan ng batas sa sinasabi ko na to, pero malamang sa malamang, sakop na sakop ko ang puso ng mga jeepney driver at mga driver ng pampublikong sasakyan sa Pilipinas. Kasi kagaya mo na nagtitipid ka, nagrereklamo ka, sinisingil ka ng 2, kagaya mo yung driver na inaabala mo is nababawasan yung kita niya. Pobre lang din naman yung kagaya mo Kaso mas inuuna mong ma-offend doon sa ginagawa nilang fair lang naman. Kung tutuusin, napakapatas lang nun. 2 kasi yung sakop ng puwet mo. 'Di ba? 2 tao sinasakop mo, 2 pamasahe yung nakukuha mo, yung iba 3 size pa. 3 dapat na tao yung kita ng driver, pero dahil sa mataba ka, mababawasan yung kita niya ng 2 ulo, 3 ulo. Na malaking bagay na yun sa mga pobreng driver natin sa Pilipinas. 'Di ba? Ano pang punot dulo? Dahil sa katabaan mo. Dahil sa pagiging baboy balyena nyo, kayong mga matataba dyan Again, set aside yung mga may medical issue, yung mga may sakit, may karamdaman. Ito lang yung talagang matabat baboy lang talaga na ubod ng tamad at lamon ng mga kung ano-anong hindi naman dapat pinaglalamon araw-araw. Tuloy natin to. Yung seat na hindi ko naman dapat talaga ma-occupy. Nakaka-offend siya sa akin bilang estudyante, bilang tao na rin po. Tao rin kami na may pangangailangan. Hindi rin kami mayaman para Exactly! Tao lang din yung jeepney driver at may pangangailangan. Tao rin kami na may pangangailangan. Hindi rin kami mayaman para Alam ninyo sa ganitong usapin, merong 2 side of coin sa ganitong usapin sinasabi ng mga pasahero na matatabang mga baboy, ito yung mga tinutukoy ko yung mga 3 size na talaga May tao lang din sila, may karamdaman sila, nasasaktan sila, may pamilya din sila, kailangan nila magtipid. Yung jeepney driver din kailangan kumita. Kailangan din magtipid, may pamilya din kagaya mo. Ganun lang naman yun Ang punot dulo kasi dito, matakaw kasi yung taong napupuna. Stupid, I'm not...
Masiba sa pagkain. Ha? Ayaw nyo magpagutom. Kayo kasi mga matatabang balyena, ha? Ang problema kasi sa inyo, takot kayong magutom. Hindi nyo alam, napakaganda sa katawan ng nagpapagutom paminsan-minsan. Normal lang sa tao na nagugutom paminsan-minsan. Kasi talagang may survival tong katawan natin. Sa mga doktor dyan, kayo na mag-explain. What kind of benefits does fasting give? Some people think fasting is a thing that we're just doing now, when really fasting is what we were designed to do as a species that's alive. How we're created is that when we don't have the energy sources, we learn how to take junk from our body, renew them, and then perform. That's what happens when we fast. There's a process called autophagy, which is basically eating up the stuff that's junk and then renewing it for something else. If you never stop eating, you don't allow that process to happen. So you're just like creating more and more junk in your body, creating cells that are not very efficient doing what we're doing. So we were meant to fast. A lot of people find that they are much clearer when they fast. They find that they've got more energy when they fast. And we definitely are seeing a lot of data that people are living longer when they include fasting in their life. Diba? Meron talagang parang survival nitong stomach natin, tong katawan natin na magki-kick in kapag nagutom ka na. Yung mga taba natin, yan magiging convert yan into energy. Magko-convert yung mga taba natin, no? Yan ang unang lulusawin. Kaya nga yung mga camel, magtataka kayo sa disyerto, kahit wala silang pagkain ng ilang araw, ganyan, mabubuhay pa rin sila basta may tubig. Kasi maraming fats na ini-stored yung mga camel at yun ang unang sinusunog. Ganon din sa tao, hindi nagkakalayo. Unang sinusunog yung taba mo kapag gutom ka, hindi ka mamamatay. So sa mga matatabat baboy dyan na balyena, no, masaktan ka na kung masaktan ka, pero kailangan mo to. Hindi lang naman to para sa iyo kundi para rin to sa mga naaabala mong tao sa Pilipinas. Abala kasi yung pagiging matabat balyena talaga. Now, I'm really mad. Maasim ka. Yung mga katabi mo sa bus, sa UB, putya, pag pinawisan ka, mga ngasim yun, mga amoy nila. Kulang na lang sausawan ka. May sausawan na di ba? May suka na sili na lang kailangan sasawsawan ka na. Tapos sobrang asim mo, magdadala na lang kami ng tuyo, tapos sili, sawsawan ka na. Ang asim, ha? Kapag ito nasaktan ka, instead ma-motivate, okay lang masaktan ka, normal yan. Pero pag inintindi mong masaktan ka ng lubos kaysa ma-motivate sa sinasabi ko, may problema sa'yo. Sometimes may be good, sometimes may be shit. May katangahan ka. Kasi dapat kakampi mo ako in this video dahil sino ba magbe-benefit kapag ikaw ay nag-self-discipline? Kapag ikaw ay rumespeto na sa kinakain mo, sa katawan mo, nag-ehersisyo ka, sino ba magbe-benefit neto? Ikaw din. Ikaw din. Magiging mabubuhay ka na mas masaya, mas magagawa mo yung gusto mong gawin, mas flexible na katawan mo, hindi ka abala sa mga jeepney driver at konduktor, hindi ka maasim sa bus, sa UV, okay? Napakagaan. Pati pamilya mo magagaanan kasi hindi nauubos yung kanin ninyo dahil sa'yo. Okay? Malakas ka sa ulam. Makakatipid kayo sa bahay. No? So tuloy natin. Magbayad ng doble. Kaya po, dapat sa katulad namin na medyo may katabaan, normal lang po yung bayad. Ramdam ko naman, kung talagang kailangan, okay lang po. Pero hindi po ba offending din, sir? Kasi Offending po sa akin, pero i-favor kung kailangan naman po, okay lang. Hindi naman po ako nagreklamo or something. Kung kailangan singilin po, okay lang naman. Napakatalino ni Kuya. Alam niya, logical na logical yung sagot niya. 'Di ba? Kasi yung pagiging mataba kasi ng isang tao talaga, yung talagang sagabal na mataba ka na, ipagdidiinan ko talaga. Ikaw ang pumili niyan. Tapos ang gusto mo yung jeepney driver mag-adjust sa kapukin ng inahang katamaran mo. Kawawa yung jeepney driver, hindi naman niya kasalanan maging mataba ka, kasalanan mong mataba ka. Even my friend Ato, alam niya to. At ngayon, talaga nagkikip siyang ini-improve yung sarili niya at ang laki na ng binawas ng timbang niya, no? From 95, 98, ngayon 85 kilo na lang si Ato, 80 kilo na lang, around gano'n pinayat niya. Even my dearest friend, Nico David, my one and only best friend, Nico David, no? Pinakamatalik kong kaibigan, Nico the Goat, pinanis si Jordan.
Nagpapapayat din siya. Sinabi niya nga sa isang clip niya, sa daw January, look at me, 'di ba? Ang taba ko. Ngayon, tingnan mo laki ng binawas ko, which is true. Totoo. Okay, so totoo naman 'yun. I did. Kaso nga lang di ko pwedeng ibigay sa inyo yung detalye. Gets legal reasons. Kayo na bahalang mag-isip kung ano yung nandun. And kinomend ko siya doon dahil kahit siya alam niya na hindi talaga maganda ang sobrang obese. 'Di ba? Kasi ang pagiging malaki, uulitin ko, sagabal ka talaga. Sa mga jeepney driver, kung nagpapampublikong sasakyan ka. Well, ganito yan eh. Kung may sarili kang sasakyan, de fine. Wala tayong problema. Okay. May sarili kang sasakyan, may sarili kang hindi ka nagko-commute. Okay, 'di ba? Sige. Okay lang, no? Pero kung ikaw ay nagko-commute, mahirap ka na nga, mataba ka pa, ang laki ng problema niyan. 'Di ba? Malaking problema ka talaga sa society. Kasi araw-araw ka magko-commute, araw-araw mo binabawasan yung kita ng jeepney driver at ng konduktor. Barya-barya lang kinikita ng mga yan. Swerte na kumita ng malaki yan sa isang araw. Ha? Andyan pa yung mga huli minsan, nahuhuli pa yan, nagkakamali ng baba, nagkakamali ng linya, bawas sahod pa yon. Tapos ikaw na mataba ka, balyena ka, para kang gasol, ang laki mo, ang lapad mo, matako ka kasi masiba kang dipungal ka, binabawasan mo yung kita nila pa unti-unti, every day, day by day. Ha? Again, magpagutom din kasi kayo minsan. Lalong-lalo na sa mga naghahabal-habal, sa mga nagjo-joyride, sa mga nagmo-move it. Alam mo ba na araw-araw nagdadasal ang mga move it rider at joyride na sana hindi sila masakyan ng katulad mo, nadambuhala. Kasi yung Mio nila, yung Honda Click nila 125 na hulugan, winawasak mo yung spring ng motor nila, kawawa naman. Nasisira yung spring ng motor nila dahil sa'yo. Konting hams lang, konting lubak lang, lumalagitik na yung motor nila dahil sa katabaan mo. Ganun kawawa ang mga pobreng nagpa-public vehicle. Araw-araw yan, nagdadasal yan mga yan. Sana, buha ka nang hindi ako masakyan ng baboy na kagaya nito. Na ikaw na nanonood ngayon, na 300 pounds, 250 pounds, sobrang laki mo. Kawawang-kawawa sa'yo ang joyride. Magkano lang kikitain nila? Tapos magkano ang pampagawa ng, kalimutan ko tawag kasi dun basta yung spring, yung tagasalo ng bigat ng tao dun sa motor, kawawang-kawawa. Magkano lang, minsan mapaplatan pa dahil sa'yo. May mga nakita ko niyan dati sa page ng mga habal-habal na yan. Napapalatan sila sa katabaan ng tao. Magkano pagawa ng gulong? Magkano pa vulcanize? Magkano papalit ng mugs? Libo. Dahil lang sa katakawan mo at hindi ka kasi nag-a-adjust. Ang gusto mo, nag-a-adjust yung tao sa'yo. Kaya nga, sinasabi ko sa'yo, kaya ko isa-isain sa'yo na sagabal ka sa ibang tao. Sagabal ka sa society. Mas pinipili mo pang ma-offend kaysa respetuhin yung katawan mo, kaysa respetuhin yung ibang tao. Mas pinipili mong masaktan ka sa mga sinasabi namin ganito, magmukmok, magtanga-tangahan, kaysa magjeta. Kaurate, offensive ba yung sinasabi ni Soy? Yes. Very offensive. Pero mali ba ako? No. Sinungaling ba yung sinabi ko? No. Come on, man. Offensive, yes. Diba? Kawawa yung mga naka-click 125 yung mga naka-Mio na nagjo-joyride araw-araw, dinudurog nyo yung mga mugs nila, dinudurog nyo yung spring ng motor nila. Kawawang kawawa, magkano lang sinasahod ng mga yan, mapupunta pa sa pagpapagawa ng motor dahil sa katabaan mo. Hindi naman sila pwedeng tumanggi. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying. Kasi ipopost mo at pag pinost mo, maraming kakampi sa'yo. Sasabihin, fat shaming, ganito ganyan. Fat shaming yung ulo nyo, matatakaw. I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you, we don't care. Walang disiplina. Nakabuo pa kayo ng word na panangga. Fat shaming. Nakaka-shame talaga ang katulad nyo, tamad kasi. Pero kung ikaw ay isang mataba at lumba-lumbang balyena, and then currently working out para makababa sa timbang na yan, nire-respeto kita ng sagad dahil alam ko mahirap yan. I mean, it's alright, like. Pero kung ikaw ay balyena at para kang botanding sa laki mo, ilang upuan na nasisira mo, at kahit Uratex pa hindi ka kinakaya, nakakahiya ka. Tapos wala kang ginagawang paraan sa sarili mo. Sobrang nakakahiya ka.
Kawawa yung bloodline mong mataba ka. Mapababae, lalaki, bakla, tomboy, basta sobrang obese mo, kawawa ka. Yung bloodline mo, yung kanununuan mo, kasi ilang daang libo ang dinaanan mo bago ka makarating ngayon sa date na to. Isipin mo, ilang ninuno mo. Ang talagang kaduluduluhan pa ng ninuno mo. Galing caveman. Malamang kung nagtatagalog yung mga yon, kinakahiya ka. Kung makakaintindi lang ng Tagalog yun, nasa langit sila, 'di ba? Makikita ka nila, anak ng putya ka. Para kang butanding. Ayan ba yung resulta ng pinagagawa natin sa mundong to? Ayan, puta na. Kinakahiya ko 'yan. Lumabang kami sa saber-tooth, sa mga behim, sa mga elephant, sa mga hinayupak na animals noon, tapos ito ang resulta. Magkakain tong hayop na to ng mga hindi naman kailangan na pagkain. Buha ka ng ina. Nakakahiya yan. Do me a favor, please. Get out of here. Hindi ko bloodline yung hayop na yan. Yun nasasabihin nila sa'yo. So yun lang naman. Stay safe. Stay cold. Stay healthy.